cyber libel case. Tapos kahapon, pinailan siya ng kaso ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na Ronnie Puno filed cyber libel complaint versus Kiko Barsaga. Ngayon naman po, another cyber libel case. O yan, 3 hours ago pa lang, filed against Kiko Barsaga. Ang nag-file naman po, si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano. Kaya kahapon mga kababayan, nagpa-interview kay Montulfo si Kiko Barsaga. Na-advisean siguro ng abogado, magpa-personal apology daw siya kay Enrique Razon. Malamang mga kababayan, kahit mag-apology siya, tutuluyan pa rin siya ni Enrique Razon the commission of a serious crime. It was made publicly through Barsaga's verified Facebook page na may nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, inaulan na po ng kaso si Kiko Barsaga. Sunod-sunod na kaso mga kababayan. Yan kasi, una si ultra-billionaire Enrique Razon, pinalan siya ng cyber libel case. 110 million cyber libel case. Tapos kahapon, pinailan siya ng kaso ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na Ronnie Puno filed cyber libel complaint versus Kiko Barsaga. Ngayon naman po, another cyber libel case. O yan, 3 hours ago pa lang, filed against Kiko Barsaga. Ang nag-file naman po, si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano. Lahat yata ng members ng NUP, individually mga kababayan, magpa-file. Talagang tama yung kasabihan po, mga kababayan. When it rains, it pours. Pag umulanan niya talaga, bumabagsak ng tudo-tudo. Ilong-talilong na ngayon si Kiko Barsaga. Ngayon ka mag-meow-meow. Tama yung sabi natin. Malamang, ang labas niya mga kababayan, magiging mahirap pa siya sa daga. Kaya, kahapon mga kababayan, nagpa-interview kay Montulfo si Kiko Barsaga. Na-advisean siguro ng abogado, magpa-personal apology daw siya kay Enrique Razon. Malamang mga kababayan, kahit mag-apology siya, tutuluyan pa rin siya ni Enrique Razon. Dapat lang mga kababayan, para hindi pamarisan. Yun din mga kababayan yung sinabi kahapon ni Ronaldo Puno. Ibigay ko muna sa inyo itong mga istorya mga kababayan. Gigil na po si Puno. Sinampal siya ngayon ng cyber libel case. So sabi dito sa balita, true to his word, House Deputy Speaker Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno filed on Tuesday, kahapon po, January 20, a criminal complaint for cyber libel against Congress Mio Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga before the office of the city prosecutor in Antipolo City. Pag hindi niya po nakaya, mag-Cabral na lang siya. Pumunta din siya doon sa Baguio. Tumalo na lang siya. Mga kababayan doon sa kawan niya talaga Miss Maravilla. Inudyukan mo pa. Anyway, Congress Mio naman po siya. Di ba ang pusa po? May siyam na buhay po. So kahit siya tumalon doon sa hampas, mabubuhay pa rin siya. Kasi may isa pusa siya. Meow meow. Hindi siya maano. Kahit pa itulak si Kiko Barsaga mga kababayan doon sa pinakang mataas na bangin, hindi siya maano. Kasi may isa pusa. Meow meow. So sabi dito sa balita, this was in relation to the suspended Congressman's January 9, 2026 Facebook post wherein he alleged that a NUP congressman received bribes from Enrique Razon in various gatherings in Soler prior to the 2025 elections in exchange for supporting Speaker Martin Romualdez. So the case was filed a day after Barsaga issued an apology to billionaire businessman Razon, was the first to file cyber libel charges against the Gen Z Solon. Puno, chairman ng NUP, vowed last week to carry out legal actions against Barsaga. Yan ang mapala mo. Yan ang mapala ng isang taong mayabang. Napakayabang kasi. Sabi natin, ang mga mayayabang talaga, yan ang inaabot. Tingnan ninyo mga kababayan si Digong. Ngayon si Sara, pinailan ng plunder.
ni Trillanes sa Office of the Ombudsman, saka yung mga civil society group. Under case po, sa February, another impeachment case. Di ba niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulo, pinailan din ng impeachment. Pinailan din po. At bukas ang sabi, another impeachment case will be filed against the President. Ito yung uso ngayon. Bayan is set to file the second impeachment complaint against President Marcos Jr. tomorrow, January 22, on the basis of systematic and large-scale plunder of public funds in the system of allocables and unprogrammed appropriations. The complaint is expected to be endorsed by three-member Makabayan Bloc. Time is of the essence, as once the Andre de Jesus complaint is referred to the Committee on Justice. Any other complaint would be covered by the one-year ban. Bayan President Renato Reyes said we expect that this verified complaint will be transmitted to the Speaker and included in the order of business and not be excluded in favor of what many are saying is a weak first complaint intended to shield the President. Left and right po ngayon ang pagpafile ng kaso. Sabi naman ng ating Palasyo Malacanang, welcome ito lahat. At tingin natin, hindi man po to magtatagumpay kasi majority ng members ng Congress sumusuporta sa ating Pangulo. But anyway, balik tayo mga kababayan dito sa kaso ni Kiko Barsaga na final ni Congressman Puno. So sabi po ni Puno, yung post niya ni Kiko Barsaga falsely imputes the commission of a serious crime. It was made publicly through Barsaga's verified Facebook page na may 1.9 million followers. Marami pala niya yung nagpa-follow kay Kiko. Hero siya kasi ng DDS. Ito mga followers niya, lahat ito mga DDS. So makikita ninyo, talagang yung mga DDS, mga more or less 1 million lang po. O sabihin na natin, 1.9 million. Kaya tama yung ating mga sinasabi po sa ating mga discussion. Yung bumoto kay Sara na 32 million, yung 31 million po, mga Marcos supporters. Yung excess, yun man lang po yung mga DDS. Yun din na nagpa-follow ngayon kay Kiko Barsaga. Kasi si Kiko Barsaga, hero ng mga DDS. Hero na may pagka-Herodes. Inailan ngayon mga kababayan ni Congressman Puno ng cyber libel. Sinundan pa ni Valeriano. 3 na mga kababayan na separate cyber libel case. Sabi po ni Puno, despite the House disciplinary action, Barsaga published the January 9 post which still under suspension. Suspendido siya mga kababayan na 60 days at malamang ma-extend pa at may move na mga kababayan ang grupo ni Puno na ma-expel ng tuluyan as member ng Congress itong si Barsaga. Buti nga, deserve mga kababayan. So sabi ni Puno, actions have consequences niya, especially when they are malicious and clearly intended to destroy reputations without any basis. You cannot casually accuse someone of a crime, broadcast it to millions, and expect to hide behind social media antics. We will pursue full accountability under the law. Sabi po ni Puno, tama, dapat talaga mga kababayan, madisiplina itong si Kiko Barsaga. So nakita ninyo po, pati yung kanyang nanay hindi nagre-react, pati yung kanyang pamilya. Kasi kahit po yung kanyang nanay, ang sabi ni Puno, nung una pa lang, nasigi daldal mga kababayan niya, ng kung ano-ano, itong si Kiko Barsaga. Inihabili na daw ng kanyang nanay sa mga congressmen, bala na kayo niyan, kasi hindi mapagsabihan ng kanyang nanay. So dapat po batas talaga ang magdisiplina dito kay Kiko Barsaga. Kasi pag hindi po, mamimihasa siya. Lalo na involved din po. O ngayon, nang pinatulan mga kababayan ni ultra-billionaire Enrique Razon, o diba, biglang bumagang buntod, biglang nagsabing gusto daw niya na mag-personal apology, magre-reach out daw siya. Kasi nga po, ano ipambayad niya? 110 million. 5.5 lang yung salin niya. Ni sa abogado, wala siyang ibayad niyan mga kababayan. Sabi po ni Puno, yung post niya ni Barsaga satisfies the elements of cyber libel under Section 4C 4 of Republic Act number 10175 as amended, citing the imputation of bribery
as a criminal offense and asserting that the statement was made publicly, maliciously, and through a computer system. Kailang walang nasambit sinabi dito sa balita kung may inihingi din siyang moral damages at exemplary damages mga kababayan sa pag-file na niyang kaso. Baka 110 million ulit. Dublado na. Plus itong kay Valeriano. O ito si Valeriano po, mga kababayan, nag-file din ng kaso. Sabi dito sa balita ng News 5, another cyber libel complaint versus Representative Kiko Barsaga. Sabi ni Valeriano, these accusations anya are especially harmful at a time when we are still rebuilding public trust. When lies are repeated as fact, they do not just malign individuals, they weaken institutions. Sabi po ni Congressman Valeriano. Sabi ni Neo Jasmine, akala ni Kiko ay freedom of expression mga pinagpo-post niya at natutuwa pa siya pag inuuto ng mga DDS. O ngayon, nasa na yung mga DDS? Mag-contributions kayo mga DDS kasi paano mababayaran ni Kiko Barsaga yung 110 million na damages na hinihingi ni Enrique Razon plus ito pang Congressman Puno at Valeriano. O di ba? Sabi ni Daisy Peña, congratulations Ronnie for your guts. Sabi ni Ronel Dayaw Tungko, magsosorry na naman yan. Sabi ni Elmer Mangala, ratatat ka ngayon, meow. Sabi ni Emilio Diodato, good. O, di ba? Conforme yung ating mga netizens. Kasi, kitang-kita naman po yung matinding pang-aabuso ni Congress Mio Kiko Barsaga. Ang akala niyan, walang papatol sa kanya. Sabi ni John Francis Altares, di ka palusot ka reson, may bago ka naman na kaso kay Puno. Yan ang mapapala ng pagpoporo dada, wala namang ebidensya. Sabi ni Don Bicho, another 100 million claim for each count. Sabi ni Bruno Yama, umabuso siya. Akala siguro immune siya dahil congressman o mio siya. Ilan pa kaya? Mukhang dadami at mas marami pa yata sa buhaya ang harapin niya sa korte. May mga susunod pa kasi ilan ba yung members ng NUP? 33 yata, 33 members sa Congress. Kung lahat mag-file, inakusan dati. 3 na mga kababayan ang nag-file. Isa yung inaakusa na nag-bribe. 2 member ng National Unity Party, yung chairman mismo, presidente, si Puno, at member, si Valeriano. So, 31 pa ang posibleng mag-file ng kaso na members ng National Unity Party sa Congress laban kay Mio. Gagapang ito, mga kababayan, si Congress Mio na parang pusa. Yan ang makuha niya sa kanyang katarantaduhan. Yan, mag-full-time na lang siya sa pagpakain ng pusa. Yan, kung may maipakain pa siya sa kanyang pusa. Kung pati pambili ng siupaw na pagkain ng ganyang pusa, wala na. Kasi 110 million yung moral damages na hinihingi sa kanya sa isang kaso pa lang na pinail sa kanya ni ultra-billionaire Enrique Razon. So tama ito para hindi na po pamarisan at matuldukan ng ganitong uri ng mga pang-abuso ng isang sitting congressman. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves
digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.